What's up, mermaids? Welcome back to our channel. And for today's video, finally, magagawa na namin ni Din. Magagawa na namin ni Din yung nirequest yung video, reading assumptions about us. And nagawa kami ng survey sa Instagram, tsaka sa Facebook group. Survey says, ayun na nga, may mga sumagot naman. Yung iba nakaka-intriga. Yung iba, actually, most of them are really, really nice comments about us. So, thank you very much. Thank you very much. So, ayan guys, marami tayong mga assumptions na babasahin ngayon. Kung interesado kayong malaman kung ano pa yung mga assumptions ng mga tao about us, please keep on watching. The first one I have here is, basahin mo. Din is dominant personality and Martha is the pushover. Hindi. Parang wala namang dominant sa amin. At wala rin namang pushover. Depende. Minsan, hindi naman sobrang pushover na ano. Kasi kami, na-learn na namin yung, Art of compromising. Oo, ganon. So, itong assumption na to sa amin is hindi siya true. Equally divided. Oo, sa relationship namin. As much as we can. Next! Spoiled si Miss Martha kay Sing. True? Ayaw ko sumagot, sasabihin niya. Actually, guys, totoo. Spoiled talaga ako kay Din. And hindi naman to, spoiled to the point na lahat ng gusto ko bibili niya. Hindi materially. Spoiled ako in a way na how she takes care of me. She treats me like a princess. Ganon. As in, hindi niya ako pinagko-commute. Yung mga ganong, Tapos, pag may hilingin ako sa kanya na food, madalas, gagawa talaga siya ng way para mapakain niya ako yung food na yun. Especially now na mapili na ako sa food. Tuwan-tuwa siya kapag nagkikrave na ako ng pagkain. Yeah. Diba? Spoiled ba ako sa'yo? Ewan ko, ikaw makakasagot niya kung spoiled ka ba? Or brat ka? I don't know. What's the difference? What's the difference? I don't know. Spoiled brat ba si Martha? It feels good to be spoiled by your partner. Siyempre, once in a while. Pero ini-spoil din naman kita. Yeah. It's good to spoil her naman. Kasi, hindi naman siya yung material na bil mo ko na ganun eh. Siya yung spoiled na parang, alam mo yung parang, hindi niya kailangan i-wish or i-ask. Kasi ang sarap niyang bigyan ng something. Because she deserves it. Spoiled ako every night. Nagpapalagay ako sa kanya ng essential oil sa likod. Every night. Kasi sakitin yung likod ko. So, pag naglambing na ako sa kanya, baby, lagyan mo ko ng essential oil sa likod. Tapos, massage niya yung likod ko para mawala yung sakit. Parang mga ganun lang. Yung mga lambing lang. Feeling maka-Diyos or God-fearing but in denial to the fact that you are making a grave sin. Grabe tong assumption na to. Hindi ko alam kung assumption ba to o judgment. Actually, guys, I've learned to control myself. Answering back to people, questioning our faith in God just because we're part of the LGBT community. Because ang faith naman, guys, walang sexuality pinipili yan. Kung gusto mong i-pray si God, i-worship si God, kahit ano pang sexuality mo, may karapatan ka na mahalin si Lord with all of your heart. Yes. Diba? So, itong assumption na to sa amin, 1,000,000,000% not true because we are God-fearing individual and we love God as much, more than our life. So, ayun lang. Yeah. And in-answer ko na yan a lot of times eh. Pag tungkol sa mga ganyan-ganyan na kinugasyon yung faith namin about God or about God na we're sinners because of that. That's our answer. Yeah. Next assumption, masungit po at hindi nagsisin ng message. Guys, first and foremost, I'm sorry dun sa mga hindi namin nasasagot yung message kasi feeling nyo nagsisin lang kami ng message. Guys, kung alam nyo lang kung gaano kadami yung influx ng messages namin, or lalo na sa akin, sa Instagram, sa Facebook, sa YouTube. I'm trying my very best to sagutin lahat talaga, guys. Pero, sometimes talaga, hindi kinakaya ng oras. Kasi hindi lang naman yun yung ginagawa ko. May iba pa kami pinagkakaabalahan. So, please forgive us if hindi kami nakakasagot sa inyo. Pero, it doesn't mean na masungit ako. Next assumption. Both are very rich. Ako, alam ko, hindi kami rich. Ako din, alam ko. Ano lang kami, average family lang kami. Yep. Kung nakikita nyo naman sa vlogs ko, guys, diba,
My family is a simple family. Galing kami sa family na sakto lang naman, nakaka-survive, praise God, every day. So, hindi kami rich. Average living kami, guys. I mean, hindi ko kasi alam kung ano yung level nyo ng rich eh. Basta kami, we're comfortable living. Comfortable. Next assumption, ito. Masarap magluto. Dancer kayo nung college. Siya yun. Oo, na. What the heck, dude? Ako, ang dance ko lang pang club lang yung dance ko. Dance mo? Tugs. Actually, guys, nung college, naging choreographer ako ng, ng theater group sa St. Scholastica's College. Pero, since hindi na ako nakakasayaw masyado ngayon, hindi ko alam, parang feeling ko ang tigas na ng katawan ko, hindi na ako marunong sumayaw. Pero sa pagluluto, I cook. I cook also. Oo. So, pinag-aaralan ko yung mga gusto niyang food, like beef steak, yung mga pasta, ganyan. So, yeah. I think we learned to live a domesticated life when we stayed in the States before. Doon ako natuto maglaba, maghugas, magluto, diba? It's good to know, like, the basic stuff sa bahay, you know? Kasi, syempre, when you move out of your house eventually, when you get older and you want to settle down with someone, it's good to know something, di ba? Sa bahay. Next assumption, ito tungkol sa akin to, alam ko. Gold digger. Gold digger ba ako, baby? Anong gold? Nasaan yung gold? Actually, guys, laki na nga ng braso ko kakadig eh. Wala pa rin gold. Dig. Dig lang na dig. Tansan lang ang nahanap ko. Grabe, silver rings naman. Akala ko yun yung silver. Baka naman. Silver rings, baka naman. High school pa yan. Anyways. Yun nga, guys. Actually, very common naman yung assumption na yan sa mga couples na ganito. Na kapag medyo nakakaangat sa buhay yung lesbian, iniisip nila yung girl is a gold digger, kumbaga pera lang ang habol. O, diba? For 9 years, dig ako ng dig. Tinutulungan ko na nga siya, wala kayong nahanap na gold, guys. Oo, tulungan niyo naman ko. Tulungan naman, baka sakay na lahat na ginamit ko, pala, kutsara, yung gano'n, ginamit ko na. Jackhammer, wala pa rin gold. Hindi, alam nyo, guys, kasi, hindi, porkit ganito yung kind of na relationship namin. Hindi, wala na kaming karapatan sabihin. Magmahal ng totoo. True love to. Sa akin, sa mga kapwa namin LGBTQ na gano'n, as much as possible naman, huwag kayong magloko ng gano'n. I mean, everyone deserves to be loved truly and honestly. True. Na, hindi porket material things na nabibigay ng taon to, magkakanda ko ba na magtrabaho para mabigay lahat ng luho mo? Para lang magstay ka sa relationship. Guys, ang totoong pagmamahal hindi nabibigay ng kahit na ano. Actually, kami ni Din, na-experience na namin both yung point na siya yung walang work, ako yung meron, and then ako yung nagpo-provide for us. Tapos, dumating din kami sa point na ako naman yung nawala ng work, at may pinagdadaanan sa buhay, siya naman yung nagpo-provide for me. So, tried and tested na talaga namin yung isa't isa na hindi yun yung habol namin sa isa't isa. Or ako, most especially, alam niya yun, na hindi pera niya yung habol ko. Oh, yeah. Kasi, di ba, bihirang ako magpabili dyan, especially nung may work na ako, guys. As in, lahati kami sa lahat ng bills namin. As in, equal share talaga. Tsaka hindi namin pinag-aawayan yung pera, guys. Yun isa yun. Wag na. Isa yun sa rule namin. We don't want to fight over money kasi pera lang yun Hindi kami nagbibilangan. Hindi kami nagbibilangan. Oy, binili ko to. Ikaw, binili mo to. Oy, binayaran ko to. Parang ganun. Oy, ako nagbayad ng ganito. Ito, bayaran mo to. Walang sumbata na ganun. Kung sinong meron, di magbayad. Siya ngayon sa akin, kung gusto ko mag-share sa mga kinikita ko, sa mga rackets, share ako sa kanya. Pero, diba, ganun. Ako, parang hindi rin ako mapakali na siya lang yung nagbabayad ng lahat dito sa bahay. So, baka akala na iba, ako, patabaing baboy lang sa bahay. Guys, share kami, guys. I'm working so hard para, kasi ayoko rin ng feeling na ganun. Hindi ako sanay. It's one of the things that I love about her. Kasi, madiskarte siyang tao na, since meron nga siyang, anxiety disorder na parang hindi siya makapag-work talaga ng regular job, she's doing her best and, making time talaga to earn
really nice dito sa YouTube channel niya. Kasi ito lang talaga yung source of living niya. Tsaka yung mga hosting gig niya, ganyan. Kaya Na kahit niyo ako, inaatake. Tsaka kaya kahit inaatake na siya, kahit nahihirapan na siya, talagang push pa rin siya. Kasi doon lang siya kumikita eh. Kaya rin actually, sobrang supported ko rin siya. Kasi alam ko, aside sa she loves what she's doing, at the same time, she's earning. Oh, this is my living as of now. So, guys, sa mga may events dyan, baka Kaya naman, naman. hindi ako hire mag-host. Yeah. Hello, this is Martha, your host. Well put, tipong walang problema sa pera. Ooh, wow. Sana nga. Well, actually, hindi naman kami problemado sa pera. Sabi ko nga kanina, we're blessed by God na provided kami. Or sometimes nga, one time nga naiyak si Zing kasi nagkaroon kami ng slight money problem. And then, parang nag-pray siya kay God. And then, kinabukasan, parang may sagot agad. Kaya parang God really provides to those who, really parang trust in Him that He will take care of you. So, kung kayo guys, may mga problema kayo sa buhay, i-lift up nyo lang siya kay God. Kasi talagang bibigyan niya kayo ng kasagutan sa God's mga problems. grace is sufficient. Second to the last assumption na to. Martha, showy, then conservative. Actually, totoo yun. Yung assumption na yun. Conservative talaga siya. At ako talaga yung medyo mapili. Mahihain ako, guys. Like, mahihain talaga ako, guys. As much as possible, I want a private life. Hindi ako suplado, pero hindi kasi ako maano talaga katulad niya, social. Ako naman, guys, ko talaga, ma-showy talaga ako sa feelings ko. As in, malambing ako kahit nasa labas kami. Kasi ako yung tipo ng tao na kailangan ko nung sense of touch to express my, touch. Ganon. So, tama itong assumption na to. May tama ka dyan. Bigyan ng jacket yan. So, ayun guys. Next, ito last assumption na to. Ito talaga yung pinaka-pack na pack. Yun na ba yun? Oo. Ay, ito mayroon pa palang isa. Great singers. Woo! Regine! Woo! Tapos yung alam mong mabuting tao talaga sila. Salamat mga po. Great singers. Kanta ka, bibigyan mo sample yan. Sample ka naman dyan. Ayan, tapos, ano ba dito? Nakaka-inspire. I wanna see you in person. Paano po magselos or ang isa't isa at paano maglambing. Sa Q&A video na natin sagutin yan, guys. Ayan, ito pa ibang mga assumptions nila na feeling ko dedication message sa slam book. Kasi napaka-positive. Thank you so much. Very down-to-earth nyo pong dalawa. Nakaka-inspire po ang tulad nyo. Thank you! Thank you po. Simple and real. Sabi ni Ki, na real na real. Parang ano ba yung conversion na yan? Real na real! Yes, fruta. Couple with a big heart. Real as in real. God bless. Thank you. Very God-fearing. Tapos, comedy of camp. Pag naglalambingan. Totoo yun. Big heart. Big word. Real na real. Walang kaartihan. Mabait. Ang sweet, Miss Martha. That's why we love you. Thank you, Samantha. Less harot, more love. Actually, more harot. And more love. Ako maharot ako, guys, eh. What's maharot? Mayaman, pero humble. Thank you. Hindi pa kami mayaman, pero humble kami. Amin. Mayaman. Kimi. Person with a huge Heart. Malaking takot at sobrang faith kay God. Thank you. May respeto sa kapwa. Real and God-fearing individuals. May respeto sa kapwa. Oh, yeah. Of Oo course. naman. We respect everyone. Even yung mga nagbabash sa amin, we respect them. Sabi nga doon sa moving na panood namin kanina, being the best also means loving even your enemies. Being the best means sometimes being the last. Oh, diba? Nakuha ko yun kay Dante Barone. Dante Rivero! Kasi nanood kami sa Netflix kanina, guys, nung ano. Dante Barone. Dude. Meron Dante Barone, hanapin mo. Yun nga, guys. Napanood kasi namin yun kanina nung last nung Takes a Man and a Woman yan. Yung speech ng dad ni Miggy Montenegro, nung nakuha na nila yung deal sa may Dante Barona. Ayan, Siyempre, ang panghuli natin, ang pack na assumption about us. At na-shock talaga ako nung nabasa ko to, guys. So, pasintabi po dyan, R18 po to, guys. Dun, dun, dun.
na guys. Are you ready? Hindi ko siya kayang basahin. Hindi ko siya kaya i-voice out. Sabi dito, mahilig sa 69. Charot. Guys, ano ba? Ayaw namin ng 69. Ayaw namin 69. Gusto namin 70. Ayaw namin. Gusto namin round off eh. Gusto namin gano'n. Ayaw nga namin ng mga t-shirt na 399.75 eh. Gusto namin 400. Bakit? Kasi ayaw namin ng barya. At isa pa, sabi ni Ed Sheeran, darling, I will loving you till for 69. Diba? Hindi bagay pag 69? Gago lang yung itsura mo. Ang gago lang sinabi mo gano'n, baby. Sorry guys pinagtawa na lang namin siya kasi what the heck, dude? Seriously. Makinig kasi sa may paano masabi? Paano masabi? Paano masabi? Kasi sa mga hindi naka-gets na, huwag nyo na itanong sa amin kasi hindi na namin kayo sasagutin. Tumawa na lang tumawa. Basta kami, ayaw namin yung ganon. Gusto namin rounded off. Oo, 70 or 80. Kaya hindi ko naiintindihan yung mga prices sa store, bakit may $399? $389.75. Hindi, ayaw na lang din na i-round off na gano'n. Pero ang sabi mo nga kasi. Like, sabi ko kasi. Paano masabi? Ang sabi mo? Paano masabi? Bumili ako ng belt sa bench, $399.75. Sabi ko, binigyan pa ako ng 25 cents. Ayoko kasi ng coins as much as possible sa pants. Kasi nga, maalog siya, mabigat. Mabigat sa pocket. Sabi ko sa kanya kasi, pag nakita ng mga tao ng 400, ang mata nila nag-zoom in dun sa 400. Unlike pag 399, parang, uy, mura, 300 lang. Hindi nila ipapansin yung 99.75. Diba? Or for example, yung 999. Kaya sale, $999. Oo, imbes na 1,000 na makikita mo na, ay, ang mahal, 1,000. May imagine mo agad yung 1,000 bill, mawawala sa'yo. Pero pag 999 ang nakita mo, kahit piso lang ang difference niya, may isip mo lang agad is mga 500 tsaka 100 lang. Siguro hindi, may isip lang, mas gusto nila yung feeling na susuklian sila ng piso pag nagbayad sila ng 1,000. So, mura. Pero pag 1,000 na yan, mahal na siya. So, ayun nga guys, napunta tayo sa usapang t-shirt at mga bilihin, you know, from 69. Ayun nga guys, tapos na. Yun lang yung mga assumptions about us. Thank you so much kasi lahat halos is positive. Yes. Na thank you so much if you look at us that way, na-inspiring kami, real people. Thank you. We'll try our best to inspire you more, guys. Oo. And, yun nga, lagi nga namin sinasabi, what you see is what you get. Kung ano nakikita nyo sa amin na ganito kami kakulit, ganito talaga kami kakulit sa totoong buhay. And mermaids, thank you so much for watching our Reading Our Assumptions About Us video. I hope nag-enjoy kayo as much as we enjoyed filming this video. Laugh trip lang tayo, guys. Good vibes lang always. Ayan. Mag-thank you pa na sa kanila. Thank you, guys! We love you all! Love you, guys! God bless! Happy weekend! Mwah!